Hi Cubs! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, OFW land base. Nakasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Mag-share na naman ako sa inyo na isang topic na maaaring makatulong sa mga kababayan ko na nandito sa Saudi Arabia. Ang topic na isi-share ko sa inyo ay kung paano mag-add ng recipient sa ating STC Pay. Para makatulong ako dahil may mga nag-PM sa akin at nagtanong sila kung paano mag-open or gumamit ng STC Pay. So, isi-share ko sa inyo kabayan para makatulong ako at makakuha kayo ng idea. So, ito ang ginawa ko nung nag-add ako ng recipient sa aking STC Pay. Kailangan kasi natin to para mas mabilis tayong makapag-send ng pera. So, ito yung ginawa ko kabayan. Unang-una, inopen ko yung STC app ko. So first, nasabi ko sa previous ko na video, kailangan natin magkaroon ng SIM card dito sa Saudi Arabia para magkaroon tayo ng STC Pay. So kailangan kasi natin ilagay sa form online yung ating number ng STC Pay. So kailangan nating ilagay yung ating phone number, yung ating ikama number, kung mag-fill up tayo ng form online sa STC Pay. So, yun yung mga ginawa ko kabayan. So, ito isinulat ko na siya. So, proceed tayo dun sa pag-open ko ng STC Pay. So, ang ginawa ko muna, nag-register muna ako. So, kailangan, pag nag-register ka, ilagay mo yung iyong pangalan, address, phone number, at ikama number, at importante yung upshares number na ilagay din natin dahil kailangan yon sa STC app. So, yun yung mga ginawa ko. Marami akong pinagdaanan sa pag-fill up ko ng form dahil yung number ko ay may same number siya na gumagamit din dito sa Saudi Arabia. So, may kapareho yung number ko. So, hindi siya ma-open agad or hindi ako makapag-activate agad ng aking STC app. So, yun yung mga nangyari. So, dito isinulat ko yung complete na registration. So, nag-register muna ako ng aking STC app. Yung ID verification and customer information. So, nilagay ko yung basic na information. So, kasi nakalagay dito sa STC app, complete registration, ID verification, and customer information form. So, yun, isusulat natin doon yung mga basic information like pangalan ko, phone number ko, and address. At marami pang iba. Tulad ng nasabi ko kanina, kailangan talaga ilagay yung upshares number natin at yung ikama number natin dito sa Saudi Arabia. So, proceed na ako kabayan sa aking main topic na isi-share sa inyo kung paano maglagay ng add recipient sa ating STC app. So, ito na yung ginawa ko. Unang-una, i-open muna natin yung ating STC app. So, ang lalabas, pag na-open na natin yung ating STC app, may mga option. So, ito yung mga option. International transfer, may kata, yung money split, may add money, at transfer to contact, STC bills, and sawa. Ito yung option na pwede kang bumili ng load. STC bills and sawa. Kung ano yung load mo or kung ano yung SIM mo, pwede ka ditong bumili ng load. So kapag may STC app ka, may STC ka, hindi ka na mahirapan bumili ng load. So hindi ka na magsasabi sa amo mo na bilhan mo ako ng load dahil sa STC app, mayroon ng load na mabibili. At ito yung isa pang option, local bank transfer. So, ito yung makikita mo kapag inopen mo yung STC app. Ang sunod naman, add new recipient. Ito yung nakalagay sa STC app natin kapag inopen natin siya. So, add new recipient, may transfer,
price estimation. So, dito sa add new recipient, nakalagay dito full name. Kapag mag-a-add new recipient ka, may form ka na pipil upan online. So, ito yung nakasulat, full name. So, isusulat mo yung full name. For example, yung pangalan ng anak mo, dahil siya yung papadalhan mo kapag sumahod ka na through GCash. So, isusulat mo yung full name niya. Tapos, relationship, personal. So, nakasulat dito, what's your relationship to recipient? Personal, relatives, friends, household, business, employee. So, ito yung option na nakalagay sa relationship personal. So, makikita nyo to kabayan kapag naka-try kayo na mag-add new recipient. Susunod, country. So, sulat nyo doon, Philippines. Tapos, ang susunod naman na option, delivery option. So, Western Union, cash pick up, transfer to a bank account, transfer to a mobile wallet, direct to Cebuana. So, ito yung mga options na nakalagay sa delivery option. So, ito yung pipilian mo kung ano yung ilalagay mo doon sa form na pipil-upan mo online. So, kailangan ilagay mo yung transfer to a mobile wallet kung GCash yung papadalhan mo. So, pagkatapos mong mailagay yung transfer to a mobile wallet, itatap mo yung continue. So, magko-continue siya. Ang susunod, mobile wallet name. So, ilalagay mo doon GCash. GCash, mayroon ding Coins, GrabPay, or Pimaya. So, may Pimaya din. So, ang sa akin, GCash yung nilagay ko kasi GCash yung papadalan ko. Tapos, receivers, mobile country code, +63. So, may nakalagay na doon, +63. Tapos, yung receivers mobile number. So, ang ginawa ko, nilagyan ko ng 09. 09, for example, 0938. So, na-invalid siya. So, binago ko siya dahil invalid, hindi siya makapag-proceed or hindi ako makapagpatuloy na mag-fill up ng form dahil na-invalid siya. Kaya tinanggal ko yung 0. Ang nilagay ko na lang, 938, blah, 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 blah. Basta continue yung number, kung ano yung number sa Pilipinas ng GCash number ng papadalhan mo. Basta yung tatandaan nyo na huwag nyong lagyan ng 0 para magtuloy-tuloy kayo, para hindi siya ma-invalid. Kasi magsisend sila ng message na invalid kasi na-wrong yung number. So, hindi nila tinatanggap kapag may 0. Kaya, ang kailangan nyo ilagay sa receiver's mobile number, 938. So, 938, kung ano yung kasunod nun, basta kumpletuhin nyo yung number. So, example lang to kabayan, para magka-idea lang talaga kayo at makatulong ako sa inyo. So, susunod naman, purpose of transaction. So, purpose of transaction, ilalagay mo rin kung ano yung purpose of transaction. Mayroon namang mapagpilian. So, ang nakalagay dito, charity, aid payment, ito yung mga option na kapag pinindot mo yung purpose of transaction, ito yung lalabas. Charity aid payment, education, school fee, emergency medical aid, employee payroll, employee expense, family support, living expenses, gift, goods and services payment, rent mortgage, savings investment, travel expenses. So, ang nilagay ko, family support, living expenses. So, pagkatapos mong ma-fill upan yung purpose of transaction, ito yung pipindutin mo. Itatap mo na naman yung continue. So, mapoproceed na naman siya. Mapupunta kayo dito sa ibang option na naman. So, ito yung
So, ito yung nakasulat. Do you know the receiver's nationality? So, ang ilalagay nyo, mayroong option doon na yes or no. So, ang ilalagay nyo, yes. Tapos, isusulat nyo yung nationality, Philippines. At, ang susunod naman, do you know the receiver's age? Ilalagay nyo na naman, yes. Tapos, ilalagay nyo sa blanco yung beneficiary age. Ilalagay nyo kung ilan yung edad nila. Tapos, itatap nyo na naman yung continue. Tap nyo yung continue, tapos may message doon, thank you, beneficiary information has been saved. Blah, 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 blah. Mayroon pa yung mga message pero hindi ko na lang sinulat. So, kapag may message na kayo matanggap na ganon, may tatawag sa inyo. STC operator, yung tatawag sa inyo. So, tatawag yung STC Pay operator at sasabihin niya, to continue, press 3, to cancel, press 1. So, kailangan yung i-press yung 3 para mag-continue yung pag-a-add nyo ng recipient. So, kung hindi nyo mapindot yung sinabi ng operator, so invalid na naman yon. So, hindi ma-add yung new recipient nyo na inilagay nyo sa inyong pag-fill up ng STC form online. So, yun yung mga ginawa ko. Tapos, nung pinrest ko na yung 3, naging okay na siya. So, thank you for the confirmation. Tapos, sinabi ng operator. Tapos, naging okay na siya. Automatic na siyang nakalagay doon sa aking STC app. So, pagbukas mo ng STC app mo, makikita mo agad doon yung iyong nilagay na kapatid mo or kamag-anak mo, asawa mo, pamilya mo, doon sa add new recipient. So, automatic na yon na nakalagay doon sa details ng beneficiary. Pag open mo ng STC Pay, nandun na nakalagay yung details beneficiary mo sa STC Pay. So, mas mabilis siyang makapag-send ng pera. Hindi ka na ma-hassle na tuwing magpadala ka ng pera, mag-fill up ka pa. So, masasayang yung oras natin. So, minsan kapag nagmamadali tayo, yun yung pinakamabilis na way sa pagpapadala mo ng pera sa STC Pay. So, kailangan mo siyang paglaanan ng oras para mailagay mo siya sa add new recipient sa beneficiary mo para pag nagpadala ka ng pera, pipindutin mo na lang send money or transfer money. So, mas mabilis siya. So, yun yung mga ginawa ko sa aking pagpadala ng pera sa Pilipinas, sa aking anak, sa aking pamilya. Yun yung mga ginawa ko, kabayan. Sinishare ko to sa inyo para mas madagdagan yung kaalaman nyo sa pagpapadala ng pera gamit ang STC Pay. So, yun lang, kabayan, ang kunting topic na isi-share ko sa inyo for today's video. So, kung may tanong pa kayo, kabayan, mag-comment lang kayo or mag-PM lang kayo sa akin. Pag hindi na ako busy, sisikapin kong masasagot yung mga tanong nyo. At kung nagustuhan nyo ang ganitong topic, paki-press ang like. Mag-comment na rin kayo kung may mga tanong pa kayo about this topic. Paki-share na rin para makatulong ako sa iba. At huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe at paki-hit na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. So maraming salamat sa inyong suporta at thank you for watching. God bless.